okay lang kasi yun na ayaw yun na sa akin eh. Siguro time na para sa sarili ko na mahalin ko naman yung sarili ko. Na ako naman. Kasi pagod na rin ako eh. Ayan guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Yan, araw ng Lunes. Muli po kami magtatrabaho doon sa bahay ni Tatay Henry at Nanay Ludivina. Yan po, kasama natin si Eman. Yan, bago tayo punta doon ay may importante tayong gagawin. Dadalhin natin sa hospital si Maureen. Kaya andito kami sa barangay Blesmagang para sunduin siya. Yan, ito po. Papunta na kami doon sa kanyang lugar. Nag-aagahan natin at mamaya susunduin pa natin yung mga panday na iba. Grabe yung lakas ng ulan dito kagabi, kaya pasalamat din tayo at paminsan-minsan na ulan at maganda gabi, hindi sa araw, para yung mga tao ay makapagtrabaho. Lapit na tayo dito. Chinyat ko na rin si Maureen para mag-ready at kailangan niyang madala sa ospital sa Obigain para makapagpa-check up at medyo malakas yung kanyang menstruation. Kailangan na matignan baka may problema sa kanyang ovary. Yan, dito na tayo sa kanyang boarding house. Ito po. Sana andyan siya na. Naka-ready na siguro yan si Maureen. At nag-chat na rin ako sa kanya. Tawagan natin. Ayan, nagre-ring na. Dito natin siya dinala pansamantala para safe, kaysa doon sa lumang bahay nila walang walang pinto, walang bintana. Pero bayaan na natin yung bahay na yun, bulok na rin yun. Kung sakali man ipapa-repair, malaki ang gastos doon. Kulang ang kalahating milyon po doon. Baka naliligo siguro si Maureen, hindi niya naririnig yung tawag natin. Tawagan natin siya. Chat natin. Yan. Antayin na lang natin na lumabas. Yan, maraming salamat sa kanyang napakabait na sponsor kay Doc Dennis Latono. Yan, sa muling pagtulong sa kanya. Ngayon na, parang lalabas na si Maureen. Yan na po, gumagalaw na yung pinto. Oh, yan na, nakabihis na si Maureen. Kawawa naman, mahirap kasi pag ganyan, pag nagbi-bleeding, sobrang menstruation, baka may problema. Kaya mas maganda na ma-check up natin para sigurado. O yun, ano na tuloy. Nagbaba na. Yun pala ang sikreto nun, pag tinanggal mo itong lock pala sa ano, lock dito sa baba. Diretso na siya pala. Kaya binalik natin. Biglang nagbaba. Yan, nandyan na si Maureen. Siguro nagpapaalam muna.
Papaalam mo na siguro doon sa may-ari ng bahay. Yan dyan na. Pupunta rin po ako sa office. Ay sige, saang office ha? Sa front row po. Ano may Sa OB muna po. ano mayroon doon sa ano? Front row. Po, kasali po ako dun. Ano yun? Sa parang negosyo? Opo. Yan, nakasama dito na si Maureen. Yan, kamusta Maureen? Pakiramdam mo ngayon? Hindi po gumaganda. Dadali natin si Maureen sa OB-GYN ba yun? Opo. Para magpa-check up. Kaya maaga tayo ngayon na lumarga. Yan, tara natin doon. May mga dala ka dyan na ano, mga tawag dito, mga ID siguro. Kumpleto ka naman siguro, no? Andyan? May ID naman po. Yan, para hindi na tayo babalik. Yan, doon na tayo. Punta na tayo sa provincial hospital? Sa OB po. Sa OB? Doon mismo yun sa provincial o labas? Labas lang po. Sa labas. Sa una-unahan po. Unahan ng provincial? Opo. Sige. May nakalagay naman po dun OB. Hawak Eman, upan natin, camera natin. Tayo magmaniobra. Ano may ano doon, may pila? Sige. Kung sakali man na matagal, iiwanan na lang kita ng pamasahe pa uwi. May pupuntahan ka pa ata? Sa office po ng medyo. Sige. Tingnan natin. At siyempre andito yung mga panday. Sundin ko pa yung panday dito sa Bilis Magang din. Diretso na rin kami doon. Yan, laki din pala ito ng hospital. Itong probinsya, no? Okay. Kasama, dito na kami. Sa may tapat dito. Saan dito Maureen yung ano? Dito. Nasa kanan la ito? Sa unahan po. Dito tayo sa OB. Ay, hindi po pala. Wait lang. Ito yung provincial yan eh. Ay, sige po. Diretso. Provincial ito. Alam ko dyan, wala na dyan. Ipabagasbas na yan. Yan. Ito ang provincial. May dental clinic din dyan. Bago po yun ano? PhilHealth. Tapos X-ray. saan tayo dito? Sa unahan po. Ayun po yung OB. Nakalagay. Hanapin natin OB dito. OB. Sana yun dito. Diretso pa? Diretso. Parang nakita ko dati din yun eh. Hindi ko lang matandaan kung saan yun. Ayun po. O dyan po. Saan dito? Siya na ito? Siya dito na? Hindi pa. Ayun po dun. Ano yun? Ano ba? Yan po baga. Nasa kaliwa kanan. Ayun po. Ito. OPD. Ayun, dito tayo. Saglit mabigay ako ng kung sa'yo. Mabigay tayo ng budget. Hawak bigyan natin si Maureen ng budget. Papabigay si Doc ng... Sapat na yun Maureen, 2,000? Papabigay si Doc ng 2,000 na budget kay Maureen. I-chat mo ako kung sakali man na kulang. Chat mo lang ako. Siguro sunduin ko muna yung mga mga panday. At alam ko medyo mahaba siguro diyan Maureen, no? I-chat mo ako, i-update mo ako. Ito po 2,000. Yung Maureen, tanggapin mo ito. Sige, ingat ka diyan ah. I-update mo lang ako para alam din namin. Sige po. Sige. Dito na si Maureen sa UB. Na rin tayo doon. Sundo na tayo sa mga naiwan na panday. Sunduin natin si Tatay Totoy at si Jessica.
Kung pala, kukunin pala namin yung ilaw. Daanan muna namin Maureen, no? Daanan namin saglit yung ilaw doon, baka mawala. Baka hindi na namin maabutan eh. Kaya kunin namin ni Iman. Aakyat ko kay Iman at mababa lang naman. Yan guys, doon na si Maureen. Yan, sana maging okay yung ano, yung resulta ng kanyang check up. Yan. Medyo busy ngayon dito ngayon at Lunes. Medyo may katrapikan. Dito tayo sa sentro na ng Daet. Talisay tayo. Andun yung binigay ni Mami Maria na solar. Ang ganda pa naman yun na solar. Hindi natin pwedeng iwanan doon at sayang. Iba ang makikinabang doon. Ang problema, hindi ko alam kung nadala ni Maureen yung remote. Importante kasi ang remote. Okay lang sana kung naka-automatic yun at pag nagdilim na ay kusa nang nailaw. Sana dinala niya or iniwan dyan yung hindi mabasa. At mahirap na baka hindi na nagana. Ayan guys, dito na tayo. Malapit kina Maureen. Hanap tayo ng paradahan para hindi tayo magipit. Ayun, dito na tayo sa ano, Suzuki. Hindi man tayo pwedeng paalisin dito at customer tayo ng Suzuki. Ayan, dito na tayo. Dali mo Iman yung itak. Kaya siguro may iitakin tayo, no? Dala ni Iman yung itak ko. Ay, nakalak. At mayroon kaming iitakin ni Iman. Itakin. Kaya na itakin. Kunin namin yung solar. At hindi namin pwede na iwanan. Hi man. Si Iman. Oh, dito na pala. Wala guys, dito na tayo. Kala ko sinarahan na nila. Hindi na natin makukuha yung ano, yung solar. Ito yan, sigero. Yan. Tabi-tabi po. Ano, Iman, no? Ito yung bahay. Yan sa tingin mo, Iman. Ay man, estimate mo na gagasusin dito? Malaki din po. Malaki na. Tignan mo yung mga taas, kung pwede pa ba yan. Mga biga. Wala nang bubong. Tsaka tignan mo yung mga bakal sa biga, oh. Palitan na po lahat. Oo. Yan sabi ko, kulang ang 3 milyon siguro dito, Iman. Ayun, no? Solar, Iman, no? Ano po? Baklasin mo muna, tanggalin mo muna yung ano, yung tawag dito. Ito muna, Iman. Yan o yung tanggalin mo na. May roskas yan. Yan. May tanggalin mo sa roskas mo. Tapos hugutin mo. Para hindi ka mahirapan. Nagcha-charge. Malakas yan. Tapos yung remote kaya. Oh, may tulo pa. Tapos yung trapal na ito. Kukunin ko ito. Mahal tong trapal. Oh, yun. Nagilaw na, oh. Kukunin ko yung ano na yan. Yung ito, Iman. Kukunin ko itong trapal na to. Mahal itong trapal na to. Ito, Iman, oh. Ayun. Tanggal na. May isang tali pa ata lang dyan.
Ba, ang daling kunin. Kaya kinuha na namin ni Iman. Baka kunin pa ng iba. Tapos, sayang yan. Malakas yan. Ito Iman. At silipin ko yung, kung andito yung ano. Kung meron dito ng remote. Alam ko yung remote nito ay ano. Nadala ni Maureen. Kaya kusa yan na nag-iilaw. Nag-iilaw yan pag... Oh, diba? Kailaw na oh. Ang tanong, asan yung remote nito? Yung mga tangke pa si Maureen, no? Na andito. Delikado dito yung ahas. Mga bago pa tong tangke. Sayang to. Hindi yan, mamamatay din yan mamaya pag ano, pag naarawan. Sige. Walang remote, no? Sige, andun yung kay Maureen, mga kasama. Binawi lang namin yan sa amin yan. Okay na. Itong trapal kaya, sa tingin mo Iman, kunin natin siguro yung trapal, no? Pwede ba po yan? Yun yan, sa akin yan. Sa inyo pa yan? Ah, malaki po pati. Kaya po natin. Kunin na natin yung trapal. At kinuha natin yung remote. Tagpasin mo lang yan at tinatali ko lang yan. Yun. Sige lang. Tubig pala ito. Kunin na namin ito. At mahirap na. Baka ano pa ito, gamitin pa nilang ano to, hotel. Baka gamitin pa nilang hotel Iman. Mahirap na. Ayan natin yan para magamit pa yan sa bahay at makapal-kapal yan na ano. Oh. Ito na Iman, baka kasi nakasampayan sa ano. Nakasampayan sa parang may ano, may bakal. Tingnan natin, baka hindi na siguro kung kayang hugutin dito. Subukan mo lang dito mo hugutin siguro. Oh. Sumasayad o ano? Tingnan natin. Ay, alam ko na. Itutulak ko Iman ng kahoy. Itulak natin. A few moments later. Kasama si Maureen. Nag-uwi dito. Ano yung doon Maureen? Anong sinabi doon? Friday na lang daw po. In-schedule ka na? Ay sige. Kasi ngayon nakita ko grabe pala doon. Kita mo yun doon Iman? Grabe palang dami ng tao doon. Schedule ka ng Friday sa check up, no? Sige. Tsaka kung pala Maureen, wala kang gagawin, mag-inquire ka sa BDO. Di ba, kung may lalakarin ka ngayon? Ano po, saglit lang naman yung pupunta lang po sa office ng front row, tapos wala na po. Ay sige. Ako na lang Maureen, diretso ka ng BDO. Dito sa SM. Punta ka ng BDO ng SM, tapos kung kumpleto na yung requirement mo, chat mo ako at sasamahan kita doon, no, sa BDO. Paano yun Maureen, magpaalam ka na dito. At wala na, tinanggal na natin. At meron ka ng bagong bahay doon. Kaso lang yero ang pader. Kinuha na namin yan Maureen kasi baka mawala lang. Kung pala Maureen yung remote, na andun sa yung remote. Andun, no? Sige. Ikakabit na lang namin doon mamaya hapon. Saan sa? Doon? Ay sige. Itago ko lang. Pero yung payong okay lang, yung bilang kita ng payong. Sige, bilang kita ng payong mamaya. Kukuhain ko na rin po yung tamang. Isakay na natin ngayon o hindi pa? Ngayon na po. Ay ito, sakay. Wala na rin po yung pandong ito. Baka mawala pa dyan. Ano Maureen, mag-final ka na dito. Final paalam sa bahay. Nagsabi po sa akin yung munisipyo po na natutulungan daw po nila ako dito sa bahay. Sa munisipyo?
Wag mo nang anuhin yun. Pag munisipyo, wag ka na masyadong mag-expect na matulungan. Kasi mahirap na, di ba? Pagpaasahin ka lang. Ano na lang. Yung kantang Paubaya. Tama, Iman? Paubaya? Iman? Kanta na Paubaya. Ito na lang tayo, Paubaya. Ito, dadali na rin natin ito. May kanta nga na kung masaya ka sa feeling niya, doon ka na lang. Tsaka po yun. Eto, dalhin din natin ito, Iman. I-shoot natin doon sa likod. At sayang Kakargahan na lang po tayo. kakargahan na lang yan. Ito, kasama pala yan. Buksan mo na lang, Iman, yung likod. Di pa, paayos ko pa po yun kasi nasira. Nasira lang po. Konting ano lang po, welding po yun. Ay, may welding sa bahay. Kaya ata mag-welding ni Iman. Ay, stainless. Ay, sa labas natin ipagawa. Ay, harap yan. Ayan. Diga lang po, oh. Ay, Mura sige. lang naman po kasi kaunti lang naman po aayusin. Sige. Sayang po kasi kung tatapon. Pwede pa. Sige, papaayos natin yan. Ako din ko muna to. Yung lamisa, Akutin na din po. pati lamisa. Yung ano po, yung Ay, yung lahat. palamigan po para. Ay, sige. Ako ilagay. po na. Isakay na to lahat, Iman, doon. Buksan mo na lang yung likod doon. At sayang yan, at bibili tayo ng ano. Ito, wala itong tusukan ng ano, no? Walang tusukan ito ng ano. Walang tusukan ng Maureen ng payong. Hanap na lang ako yung pwedeng tusukan ng payong. Kung wala, re-remedyohan natin na gagawa tayo ng ano, yung simento, tapos lagyan natin ng tawag dito, butas. Pwede naman po muna dito muna po. Ito kasi ano, may mag-aayos po dito ay. May kaayos ng ito, bahay. Sino magpapaayos nito? Munisipyo po. Ah. Nag-promise po sila sa akin basta wag na daw po ako magpatulpo. Ay, sige. Hayaan mo na sila dito mag-ayos. Ibigay mo na ito sa ano, mga kapatid mo. Hindi mo kung maayos man ito, hindi mo naman ito masusulo at Pero po, madami naman kayo magkakapatid. Tatanggapin ko na lang po yung tulong para sa mga kapatid ko na lang. Yan. Kahit na po ayaw nila sa akin, okay lang. Yan ang gusto ko marinig kay Maureen na tanggapin mo yung tulong, sabi mo pagawa nyo yan. Opo, tatanggapin ko po yung tulong na galing po sa police station po, then sa munisipyo po, para sa mga kapatid ko. Kahit na anong sama nila, okay lang. Yun. Kahit, Pagkabutihan pa rin po ang ibibigay ko sa kanila. yan. Buti lang si Maureen, kahit ganun yung nangyari, iniisip mo pa rin yung mga kapatid mo. Tulad nito, sabi ko, wag mo na ipaayos eh. Tama naman, tanggapin mo na lang para sa mga kapatid mo, magulang mo. Ano po, sa mga kapatid ko, gusto ko sabihin sa inyo na gagawin ko lahat para makalaya si Papa. Yun naman ang gusto nyo, di ba? Napalayain si Papa. Pero huwag nyo akong sisisihin kapag naulit-ulit yung ginawa sa inyo ni Papa. Kasi pagod na rin ako eh. Pagod na rin ako na tulungan kayo na pakakulong si Papa. Pinakinggan ko lang naman yung sinabi sa akin ni Lala na ano po, na tulungan siya. Tinulungan ko siya, ako pa rin pala yung masama. Buong buhay ko, ipinokus ko sa kaso. Pinatawad ko na po sila eh. Since 16 years, pinatawad ko sila. Pero nung nagsabi sa akin si Lala na, alam mo ba yung ginagawa sa'yo, ginagawa din sa akin. Tinulungan ko siya. Iniwan ko yung negosyo ko. Ang ganda na ng buhay ko sa Laguna. Iniwan ko yung para sa kapatid ko. Pero in the end, ako pa pala yung masama. Pero okay lang kasi at least pinaramdam ko sa kanya na yung hindi ko naramdaman sa family ko yung naghingi ako ng tulong pero hindi ako pinakinggan. Kaya doon pa lang masasabi ko na kung gaano ko sila kamahal dahil kaya ko i-sacrifice lahat para sa kanila. Yung sinabi nga po nila na huwag ako magpa-vlog, pinatigil ko po kayo, di ba? Kahit na alam ko madaming sponsor ang nahinayang sa akin kasi ang dami nilang naitulong pero naman po, very appreciated ko naman po yun. Pero syempre po, mas mahal ko po mga kapatid ko. Kaya ayun po, pinatigil ko po yung sponsor. Pero ngayon, yung sinabi nyo nga sinabi mo po sa akin, kuya, sana nag-chat si ate sa'yo na huwag na pakialaman tong bahay. Okay po, hindi naman po ako mangingalam. Kaya naman po, gusto ko tong ipaayos para mabuo kami at magsama-sama. Pero kung ayaw talaga nila sa akin, okay lang. Kasi
nasanay naman ako na buong buhay ko, wala sila sa buhay ko. Ang daming pinagpasapasahan ako, pero wala sila. Imbes na tulungan nila ako, sinabihan pa nila ako ng baliw. Pinagkalat nilang baliw ako. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Pinagsisiksikan ko yung sarili ko sa kanila. Kasi mahal ko talaga sila eh. Pero ano magagawa ko kung ayaw nila sa akin? Hindi ko alam kung bakit. Ano bang problema sa akin? Mahirap ba akong mahalin? Kasi buong buhay ko, minahal ko lang naman yung pamilya ko. Pamilyang pinagtabuyan ako. Pamilyang minahal ko pero hindi nasuklian. Pero okay lang. Okay lang kasi yun eh, ayaw yun na sa akin eh. Siguro time na para sa sarili ko, na mahalin ko naman yung sarili ko. Na ako naman. Kasi pagod na rin ako eh. Pagod na ako na mahalin kayo. Sige, hindi ko na kayo babanggit eh. Pero ito na yung last na sasabihin ko sa inyo. Kung kailangan niyo ako, nandito pa rin ako. Mahal na mahal ko kayo. Gusto ko buong buhay ko, ninanais ko na mabuo tayo. Ninanais ko na maramdaman yung pagmamahal niyo. Pero hindi ko na kailangan iasa yun. Hindi ko na kailangan na matanggap yung pagmamahal niyo. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi niyo talaga ako tanggap. Na hindi niyo talaga ako mahal. Siguro kailangan ko na lang tatanggapin sa buhay ko na mag-isa na lang ako. Nasigad na lang ang kakapitan ko. Alam niyo ba kung bakit nabuhay ako? Kung bakit sa dami nangyari sa buhay ko, kung bakit ako naging matatag. Kasi laging nasa isip ko na gusto ko magkaroon tayo ng magandang buhay. Ayoko na lagi na lang tayo naghihirap. Ayoko na lagi na lang tayo minamaliit ng mga kamag-anak natin. Pero anong magagawa ko? Kung yung mga pangarap ko ayaw yung tanggapin. Sige, yun na lang po ang masasabi ko sa mga kapatid ko na kung kailangan nyo ako, nandito lang ako. Hindi ako nagpapaawa. Hindi ako nagpapaawa sa inyo. Hindi ko kailangan ng awa. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun. Lagi ko na lang sasabihin sa inyo na andito lang ako. Anytime, andito lang ako. Mahal ko kayo. Mag-focus ka na lang mo rin ngayon sa pag-aaral mo. At patunayan mo sa kanila na kahit ayaw sa'yo, mag-aral ka, na wala ka naman, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Hindi po. Magtatapos ka kahit na. po, ang dami nilang nasasabi sa akin, hindi po ako nagtatanim. Kahit nun po, alam niyo po ba, in the spiritual, pinatawad ko na yung mga kasalanan sa akin. Kaya nga magaan sa pakiramdam ko mabuhay mag-isa eh. Kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko. Kasama ko naman ang Diyos eh. Magtapos ka ng pag-aaral. Kung sakali man na lalapit sila sa'yo, tulungan mo pa rin kung mayroon kang kakayanan na tulungan sila. Pero sa ngayon po, gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko pagandahin yung buhay ko. Gusto ko na pag dumating at lumapit sila sa akin, kaya ko silang tulungan. Pero hindi ako magiging katulad nila. Ang sa ngayon mo rin, kung sakali man na magkakaroon ka ulit ng bahay, sino yung naiisip na pwede mo makasama na talagang close kayo? Ano po, hindi naman po ako namimili. Kung sino naman po yung gusto, welcome naman po sa akin. Sige. Sa ano na lang, sa ngayon, focus ka muna sa pag-aaral. At di ba pupunta ka ng Ipugaw po. Ano po, pupunta po ako ng Ipugaw para po sa mga requirements ko. Kasi talagang gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa sarili ko po. Kasi gusto ko po talaga na makatulong din ako sa katulad ko. Marami po akong pangarap. Magsabi ka lang, Maureen, kung kailan ka pupunta. Bukas po. Kasi po, sa 28th birthday po ng pamangkin ko. Although naalagaan ko po yun, gusto ko po na, na-miss ko rin po yung pamangkin kong inalagaan ko. Yung binigay ko sa iyo, Maureen, kasi para sa OB yun. Hindi ko na lang po gagastusin. Huwag mong gastusin. Dagdagan na lang namin ni Doc. Usapin ko si Doc mamaya. Dagdagan na. Mga magkano yung pamasahe mo balikan? Ano po, kasi po, ang pamasahe po papuntang PTEX to 850 na po. Then,
PTEX to Sampaloc, Manila po, di ko na po alam. Baka po, po kasi, lang po ako nun, nag-motor ride lang po ako nun. Kasi gabing-gabi na po yung nagbiyahe. maraming nagpapasadang yung motor eh. Opo. Sa sa movie, ba yun? Sabihin natin na 300 bago no 400. Opo, tapos Ifugao po to Sampaloc, Manila po is po, nasa 1,000 mahigit po. Kasi napakalayo. Malayo nun, malayo. Kaya 2 days po ako magbabiyahe po. Bali, sabihin natin na kailangan mo ng 6K. Yun, 6K para may allowance ka. Sobra na nga po yun. Kung lang, pasobrahan namin para mahirap na pag mabitin. Yung 6K itago mo. Ay, kung pala, may dyan, may nakatago sa'yo na 2K. Bigyan mo. Sabi niyo po, huwag ko gastusin. Huwag mo gastusin yun. Pero bibigyan kita ng siguro 6K para sobra. Para hindi mabitin. Mari, okay na. Ako na, complete. Nakakot na iman lahat. Ayun na lang. Tsaka bitbitin ko na ito. Ko na ito. Pwede kong patulong po. Ay, sige. Ay, si Iman na lang. Ikon muna ni Iman yun. Ibubo na lang po dito para maugasan po. Ibubuo mo na lang po. Okay naman po yung okay naman yung plano ni Maureen dito. Tatanggapin niya yung tulong galing sa munisipyo. At ipapaayos daw nila ito. Maganda kung mapabubungan para sa akin, kung matulungan man ito, yung bahay na ito ay na lang. Mapabubungan. Kukunin din natin yan, yung timba. Sayang. Yan, mabubungan sana ng munisipyo ay okay na ito. Yan po. Maraming salamat kay Dr. Des Latono yan sa muli yung pagtulong kay Maureen. Ang focus ay makapagtapos siya ng pag-aaral. At yung mga ibang plano ay bahala na si God kung ano yung magiging plano sa kanya. Yan, maraming salamat sa tulong ni Doc. Yan, sa mga kababayan po natin walang sawa na sumusuporta sa ating channel. Yan, maraming salamat po sa inyong pagmamahal yan sa ating channel. Thank you po. Yan, ito po yung vlog natin ngayong araw dito sa bahay nila Maureen. Yan, hindi na po tayo makikialam dito. Hayaan na natin ang munisipyo na gumawa ng action dito kung papaayos nila. Yan, maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. Ayan guys, yan, bago kami pumunta dun sa boarding house ni Maureen, yan, napagkasunduan namin ni Doc na dalhin na lang si Maureen sa private na OB kaysa antayin pa ng Friday. At bukas ay mabiyahe si Maureen papuntang Ifugao para kunin yung kanyang mga requirements, tapos makapagpaalam din siya ng maayos doon sa boss niya para magkaroon siya ng magandang record. Ayun po, may nakalagay OB kayo. Private din? Hindi ko lang po alam kung private. Siguro po private. Tignan natin. Atras tayo mga kasama. Yan. Para makapagpaalam si Maureen ng maayos. At kung sakali man na makapagtrabaho siya sa mga company, wala siyang bad record. Ito, paatras tayo at may nakita si Maureen na OB. Kasi naghahanap kami ng private OB. At mahirap kasi mabiyahe siya ng Ifugao, tapos mayroon kang masamang iniinda, delikado din at mahirap din. Ano kaya yan? Private yan o no? Doon po sa likod po. Sige, silipin natin. Malayo pa? Diyan po sa likod. Tingnan natin. Ayan, meron na. Silipin natin kung mayroon. Wait lang, babanan tayo. Tingnan. Pakitignan mo lang Maureen kung mayroon dyan. Makasama. Bumaba si Maureen at on natin.
para hindi na tayo pumunta dun sa ano, sa malayo. Panti tayo dito para hindi natin matapan yung pwesto nila. Silipin ko kung may ubi doon. Ubi gain. Yan, dito po tayo ngayon sa Dait Doctors Hospital. Yan, dito na lang magpa check up si Maureen. Sigurado dito, Maureen, may ubi dito? Nakatawa po pag ano may hospital. Meron, no? Ay sige, ko na lang, ibibigay ko na rin kay Maureen yung ano, pahawak niya, ibigay ko yung 6K o 5K, sapat na yung 5K? Wala, siguro bigay tayo ng 5K kay Maureen. Kung sakali man na mabitin, mag-chat ka sa akin. Wala makasama. 5K, bigay natin ka ano, 1, 2, 3, 4, 5. Ito Maureen yung 5K para may pamasahe ka papunta ng ano. Sige, ingat ka, mag-chat ka na lang. Kung sakali man nawala dyan, punta ka sa iba, dun sa Lourdes siguro. Pero sigurado mayroon dyan, no? Opo, tapos mga 10 pumapunta po ako SM po. Sige, sige, chat mo lang ako. Opo. Sige, good luck. Yung ano po, susi. Ayun, susi pala, sa kaiman na yung susi. Kunin mo yung iman para iwan namin dun sa ano. Yung ano po, yung charge po ng cellphone. Sige lang, ayun, hugutin lang. Thank you po. Sige.